Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA laban sa mga hindi otorisadong skin lightening products na naglalaman ng mercury, isang highly toxic o nakakalasong kemikal na nagdudulot ng malubhang banta sa kalusugan. 5 imported skin lightening products na ibinebenta online ng kamakailang tinukoy ng FDA. Ang mga produktong ito ay Cunic Care Whitening Night Cream, Cunic Care Whitening Underarm Cream, Mayong Seaweed Super Whitening Set, Lady Gold Super Gluta Brightening at Malaysia Erna Whitening Cream. Ang traslasyon ngayong taon ng mahal na poong Jesus Nazareno ang pinakamatagal na prosesyong naitala simula noong taong 2020. Umabot ito ng 20 oras at 45 minuto. Ang sitwasyon at mga aberya, alamin sa aking ulat. Matapos ang halos 21 oras o eksaktong 20 oras at 45 minuto ay natapos ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Simula nang lumakad ito sa ganap na alas 4:41 ng umaga sa Quirino Grandstand nitong Huwebes, ika-9 ng Enero, ay nakarating ang andas ng poon sa Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno ganap na 1:26 ng umaga ng Biyernes, ika-10 ng Enero. Mas matagal ito ng higit 5 oras kumpara sa prosesyon noong nagdaang taon kung saan nagtagal lamang ito ng halos 15 oras. Ayon kay Alex Irasga, Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church, bukod sa dami ng deboto at magandang panahon, ilan sa mga naging dahilan ng pagtagal ng prosesyon ay ang 2 insidenteng nangyari sa may Taft Avenue at Ayala Boulevard kung saan pumulupot ang kaliwang bahagi ng lubid sa gulong ng andas dahilan upang ito ay lagarihin. Bunsod nito ay mag-aalas 6 na ng gabi nang ganap na makarating ang andas ng poong Nazareno sa San Sebastian Church at may sagawa ang tradisyonal na dungaw ng imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian upang masilayan ang imahe ng poong Jesus Nazareno. Inihahalin tulad ito ng karamihan sa tagpo ni Maria at Jesus bago ipako sa krus kung saan nagkaroon na ito ng mas malalim na kahulugan. Nahikayati na ang mga mananampalataya na magnilay-nilay sa pag-ibig at pag-akay ng Inang Maria tungo kay Kristo. Samantala kaparehong insidente rin ang nangyari pagdating sa San Sebastian Church kung saan muling nilagari ang natitirang lubid. Kaya naman mula sa simbahan ng San Sebastian patungong simbahan ng Quiapo ay tanging mga deboto na lamang ang mano-manong nagtulak sa andas dahil sa wala ng lubid ang humahatak dito. Batay sa datos na naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ganap na 1:29 ng umaga ng Biyernes, higit sa 8 milyong mga deboto ng Jesus Nazareno ang pinagsama-samang tansya ng mga lumahok sa prosesyon. Ang kabuwang bilang na ito ay ibinase sa 3 lugar na namonitor, ang Quirino na may 1,264,790, Quiapo na may 6,442,050 at ang prosesyon na may 387,000 at 10 mga deboto. Bagamat ipinagbawal na ang pag-akyat sa andas ng Nazareno, hindi pa rin napigilan ng mga deboto sa nakagawiang tradisyong pagsampa sa andas. Dahil dito buong kaganapang umantabay ang kapulisan, medical, rescue at volunteers para tugunan ang pangangailangang seguridad at medikal na atensyon ng mga debotong nagtamo ng pinsala sa kanilang mga katawan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Alinsunod sa layuning mapanatili ang pantay na larangan ng laro para sa lahat ng sexualidad sa buong rehiyon, isinagawa ang 2 araw na sesyon ng ASEAN-Japan Action in Sports Gender Equality Workshop. Pinangunahan ito ng International Research on Sports and Gender Equality ng Seijo University ng Japan sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations.
Sa panig naman ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman, titiyakin niyang may pagpapatuloy ang kampanya ng bansa para sa advokasya na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2025 umabot sa higit 20 oras. Higit 8 milyong deboto na itala ng NDRRMC. FDA nagbabala laban sa mga skin products na naglalaman ng mercury. DSWD titiyakin na walang politiko sa payout activities ng mga programa ng ahensya. PDEA inihayag na drug-free ang higit sa 60% ng barangay sa bansa. Pagtaas ng pamasahe sa LRT1 nakasalalay sa DOTR. Film director Daryl Yap handang harapin ang mga kasong inihain ng aktor na si Vic Soto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Winasak ng nagpapatuloy na wildfire ang ekta-ektaryang lupain at kabahayan sa Los Angeles, California na nagsimula nitong Martes mula sa sumikilab na sunog malapit sa isang nature preserve sa hilagang silangan ng LA. Hudiyat ito ng paglikas sa halos 180,000 na residente ng lugar kung saan hindi bababa sa 5 katao ang nasawi. Hindi na rin umano ligtas ang kalidad ng hangin sa LA dahil sa kasalukuyang mapanganib nitong antas. Pati mga celebrities ay hindi rin nakaligtas sa danyos na dulot ng sunog katulad ng ari-arian ni Billy Crystal, Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, James Wood, Mandy Moore, Mark Hamill at Maria Shriver. Ito na umano ang itinuturing na most destructive wildfire sa kasaysayan ng LA. Samantala, isang federal emergency declaration naman ang inaprubahan ni US President Joe Biden upang agarang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng sunog. Namataang lumabag sa batas ang mga pampublikong sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway matapos na isagawa ng mga otoridad ang biglaang operasyon dito. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Tila desidido ang mga kawani ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC sa panguhuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Kamakailan lang ay nagsagawa ito ng biglang operasyon sa Marcos Highway kasamang Philippine Coast Guard o PCG at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagresulta sa pagkakahuli sa 21 pampublikong sasakyan. Ilan sa mga kadahilanan nito ay ang hindi gumaganang headlights, overloading at iba pa na kadalasang napapansin sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeep. Bukod sa public utility vehicles o PUVs ay hindi rin pinalampas ng mga otoridad ang panguhuli sa isang luxury car dahil namataan itong walang plaka. Pagbibigay diin ng SAIC, layon din sa nasabing operasyon na bigyan ng kamalayan at kaalaman ang bawat motorista ukol sa batas trapiko at kahalagahan nito para sa ligtas na daan. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pag-aaralan at nakasalalay sa Department of Transportation o DOTR ang petisyon ng Light Rail Manila Corporation na pagtaas ng pamasahe sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1. Pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, patuloy ang konsultasyon ukol sa petisyon. At sakaling may patupad, magsisimula ang dagdag pasahe sa buwan ng Abril. Dagdag pa niya, dapat irespeto ng gobyerno
umano at payagan ang pagkakaroon ng pagtataas dahil tumataas din naman ang kanilang nagagastos sa halaga ng operasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2025 umabot sa higit 20 oras. Higit 8 milyong deboto na itala ng NDRRMC. FDA nagbabala laban sa mga skin products na naglalaman ng mercury. DSWD titiyakin na walang politiko sa payout activities ng mga programa ng ahensya. PDEA inihayag na drug-free ang higit sa 60% ng barangay sa bansa. Pagtaas ng pamasahe sa LRT1 nakasalalay sa DOTR. Film director Daryl Yap handang harapin ang mga kasong inihain ng aktor na si Vic Soto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang halos 400 illegal aliens sa isang malawakang raid sa Parañaque na tumarget sa umano'y scam operation. Natuklasan sa operasyon na ang mga dayuhan ay sangkot sa mga illegal na aktibidad, kabilang ang online scams na biktima ang mga tao sa ibang bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng BI laban sa mga iligal na gawain upang masiguro sumusunod sa batas ang mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas. Samantala, umabot na halos 70% ng barangay sa bansa ang idineklarang drug-cleared ng PDEA. Alamin kung paano nila ito naaksyonan sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay nagulat ng 69.97% o 29,390 sa kabuuang 42,002 barangay sa bansa ay idineklarang drug-free. Ang mga barangay na ito ay dating drug-affected ngunit dumaan sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP at naaprubahan ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC. Ang ROCBDC ay pinamumunuan ng PDEA Regional Director kasama ang mga kinatawan mula sa DILG, PNP, DOH at mga lokal na pamahalaan. Ang pagiging drug cleared ng isang barangay ay batay sa mga alituntunin ng Dangerous Drugs Board Regulation No. 4 Series of 2021. Samantala, 14.55% o 6,113 barangay ang nananatiling drug affected kung saan may presensya ng mga drug user, pusher at iba pang kaugnay ng iligal na droga. May kabuuang 6,179 barangay o 14.71% ang naitala bilang drug-free habang 320 barangay naman ang hindi kailanman naapektuhan ng iligal na droga. Sa taong 2024, 1,314 drug-affected barangay, kabilang ang 69 na lungsod at bayan ang naideklarang drug-cleared. Base sa ulat, patuloy na isinusulong ng PDEA ang whole-of-nation approach at respeto sa dignidad ng tao upang mabawasan ang epekto ng problema sa droga at makamit ang drug-resistant na komunidad pagsapit ng taong 2030. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Arestado ang isang individual na nagbebenta ng mga rehistradong SIM cards sa Nueva Ecija.
Sa isinagawang entrapment operation ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team at Gapan City Police Station ay nasamsam ang 7,000 piraso ng SIM card mula sa suspect. Patuloy naman ang operasyon ng mga pulis sa panghuhuli ng mga nagbebenta ng rehistradong SIM card upang protektahan ang publiko laban sa anumang uri ng cybercrime. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2025 umabot sa higit 20 oras. Higit 8 milyong deboto na itala ng NDRRMC. FDA nagbabala laban sa mga skin products na naglalaman ng mercury. DSWD titiyakin na walang politiko sa payout activities ng mga programa ng ahensya. PDEA inihayag na drug-free ang higit sa 60% ng barangay sa bansa. Pagtaas ng pamasahe sa LRT1 nakasalalay sa DOTR. Film director Daryl Yap handang harapin ang mga kasong inihain ng aktor na si Vic Soto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.